Hinahanda na ba ang impeachment complaint laban kay VP Sara? Sinisiguro na kaya ng mga dalawamping CPP na may legal basis ang kanilang pagpapatanggal kay VP Sara? Yan ang gusto nating yan ang malalaman natin in the next following days, mga kaotsero. Medyo mabigat tong topic na to ng bahagya, no? Pero try nating pasimplihin kasi alam niyo naman, medyo complicated ang ating mga batas sa Pilipinas. Pero pag-usapan natin ito sandali. Ito po kasi yung ganap kanina nung ginawa ng yung mga kasama ng mga dalawamping CPP. Ito yung grupo ni One Sambayan. One Sampayan ba yun o One Sambayan? Hindi ko na sila maalala. Pero ito yung grupo na yung sama-sama daw sila para suportahan si Lenny nung eleksyon. Isang bayan yata yun o One Sambayan o One Sampayan. Basta yun. Pero ito yung final nila kanina. Ito yung sinabi. Ayan o. Second petition versus confidential funds reaches the Supreme Court. Ano nangyari? Pangalawa na po ito kasi yung una, yung Calabari Gutierrez. Ito yung Calabari Gutierrez. Ayan, the petition, ito yung una. Last week po ito, November 7. The petitioners include the former COMELEC Chairman Augusto Lagman, former spokes for Vice President Leni Robredo, Barry Gutierrez, Christian Monsod, Maria Shelo Magno, etc. etc. Ngayon may bago. Ito yung bago. Ayan, November 15. Second petition versus confidential funds reaches Supreme Court. So, basahin natin ito sandali. Another petition questioning the constitutionality of the confidential and intelligence funds reached the Supreme Court on Wednesday. Anong sabi nila? The petitioners filed a petition for certiorari and mandamus before the Supreme Court wherein they also asked to nullify EO number 2. So, wag ipawalang bisa daw ang EO number 2. At and the Commission on Audit Joint Circular 2015-01 which allows the use, transfer, and disbursement of confidential funds. So mga kotsero, ito pong dalawang dokumento na to ay related sa Freedom of Information. Mamaya titingnan natin Freedom of Information. At saka itong Joint Circular na to, 2015-01, ito po yung yung palaging pinagdidebatihan na memorandum tungkol Joint Circular kung saan nakalista dyan yung instructions kung paano i-disburse, paano magre-request, paano mag-a-apply, at paano ino-audit ang confidential funds. So essentially, mga kotsero, ang gusto kong gawin nitong mga miyembro ng One Sambayan ay ipawalang bisa na ito. Yan, ipawalang bisa na yan. Kasi, nakakasira sa mga plano nila. Pero bago natin ipagpatuloy ang ating kwentuhan dito sa topic na ito, tayo muna ay magsha-shoutout sa mga kaibigan natin sa Sendwave! Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po ay magpadala ng inyong mga remittances dito po sa Pilipinas nang wala pong remittance fees gamit ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay i-download ang Sendwave app, gawa kayo ng account, ilagay nyo ba account details dyan, at pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shop dito sa bansa. At kapag ginamit mo po ang aking promo code na Coach Jared, ay makakuha pa kayo karagdagang $20 free credit. Kaya yan, gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Ayan po, mga kotsero. Okay, anyway, agoy. Sabi, kasi yung nila, yung kanilang argumento. Sabi, petitioners argue that the allocation and the release of confidential funds are unconstitutional. Hindi raw to pasok sa ating konstitusyon dahil ito raw ay violation ng Section 28 Article 2 ng ating Constitution tungkol sa public disclosures ng transactions involving public interest. So nakasulat po kasi diyan sa Section 2 Article 28 na lahat ng gastos tungkol sa bansa na involving public interest ay dapat alam ng taong bayan. Basically, ganun po siya. So, sabi nila, nakasulat to sa kanilang petition, there is no law that exempts full public disclosure and the people's right to have access to information, official records, public records, and to documents and papers pertaining to the confidential funds.
Yun. Wala rin kasing batas na nagsasabi na hindi dapat dinidisclose ang expenses kung saan ginagastos ang confidential fund. Yun ang sinasabi nila. Wala rin batas nun. Significantly, there is no showing that the Office of the Vice President the Office of the OVP's conduct falls under any of the exceptions provided for under the aforementioned EO or any relevant laws. Yan. Wala naman daw kasing pinapakita ang OVP na yung kanilang ginagawa ay pasok dun sa exceptions ng EO number 2. Okay, puntahan ngayon natin yung EO number 2 na. Hindi, mamaya natin puntahan yan. Puntahan din natin tong sinabi ni Senior Associate Justice Carpio. Sabi niya, retired Senior Associate Justice Antonio Carpio said that the executive order and the joint circular are not laws that affirm the secrecy of the confidential and intelligence fund. Hindi naman daw kasi batas yan. So bakit kailangan maging secret? Alam niyo mga kotsero, feeling ko, wala naman talaga silang interest na buwagin yung confidential funds. Ang gusto lang nila, magkaroon ng dahilan para mabuklat ito ngayon dahil nakaupo si VP Sara. Yun talagang basa ko dito. Babasahin natin itong sinabi ni Senior Associate Justice Antonio Carpio. Senior Associate Justice. Lahat naman na nasa Supreme Court, Associate Justice lang. Wala naman Senior Associate Justice doon. Anyway, the Constitution requires a law, not an executive order. So, if the executive order is struck down, because it is not the executive order required, the disbursement of the money is like any disbursement of public funds. It will be open to public scrutiny. So, ang gusto nila mga kotsero, mapawalang bisa yung EO number 2 ni Digong. Ano ho ba yung EO number 2? EO number 2, series of 2016. Pinirmahan ho ito ni Digong. Ano ho meron dito? Ito ho ang title niya. Operationalizing in the executive branch the people's constitutional right to information and the state policies, to full public disclosure and transparency in the public service and providing guidelines therefore. Actually, ito pong EO number 2 ay tungkol sa freedom of information. Kasi nga, walang naipapasa na batas tungkol sa freedom of information sa Pilipinas. So, ang ginawa ni Digong, gumawa ho siya ng executive order which has the force of law. At least within the executive department. Okay. So, eto na nga. May nakasulat po kasi dito na ito exception, section 4. Yan, section 4 exception. So, ibig sabihin, ito yung mga bagay na hindi mo pwedeng i-disclose in public. Hindi pwedeng sabihin sa sambayan ng Pilipino. Access to information shall be denied. Hindi papayagan kapag ang impormasyon na hinihingi ay nasa ilalim ng mga exceptions o mga mga bagay na pwedeng i-confidential. Enshrined in the Constitution, na nakikita sa Constitution, sa ating mga batas at sa jurisprudence. Okay, ano daw yan? Sino daw ang magsasabi niyan? Ang magsasabi niyan ay ang DOJ at ang Office of the Solicitor General. So pagkapirma nitong executive order na to, binigyan sila ng 30 calendar days, 30 araw para maisulat yung listahan ng mga impormasyon na hindi mo pwedeng ilabas kahit anong mangyari. Okay. Ano ngayon yan? Ano ngayon yung impormasyon na yan? Nakagawa ho ng listahan ang DOJ at ang Office of the Solicitor General. Ito ho yun. Inventory of Exceptions to Executive Order Number 2, Series of 2016. Nagawa po siya November 24, 2016. Ano po yung impormasyon na hindi mo pwedeng ikalat? Number 1, information covered by executive privilege. Mga bagay na sinasabi ng Pangulo na hindi mo pwedeng ikalat sa buong bansa. Yun yung executive privilege. Privilege information relating to national security, defense, or international relations. Information concerning law enforcement and protection of public and personal safety. Information deemed confidential for the protection of the privacy of persons and certain individuals such as minor, victims of crimes, or the accused. O marami yan. O, prejudicial and premature disclosure, marami ho yan. No?
Oh. 8 ho, siyam yan. Siyam lahat yung impormasyon na hindi mo pwedeng ikalat. Ngayon, ang gustong gawin ng isang bayan or one sambayan ay ipawalang bisa yung EO number 2. Sabihin na hindi siya constitutional, na hindi ito alinsunod sa ating konstitusyon. Bakit? Kasi mga kotsero, pag ito ay naideklara na unconstitutional, si EO number 2 automatic tanggal. Tapos yung exception sa section 4 mawawala din. So itong inventory ng inventory ng mga bagay na dapat ay confidential, wala na ring silbi. Ngayon, pwede mo nang kalkalin yung laman ng confidential funds or confidential expenses. See? Nakikita nyo po yung logic kung bakit kailangan i-ano nila yan? Tirahin muna nila yung EO number 2. Kumbaga sa magnanakaw, mga kotsero, kailangan sirain muna yung doorknob. Si EO number 2 po, yung doorknob. So para mapasok nila yung bahay at baka pag nakakaw sila ng kung ano-ano, kailangan sirain muna yung doorknob. Ganun din po ito. Sirain muna yung doorknob na ang pangalan ay EO number 2. Pero hindi pa doon natatapos itong si Justice Carpio. Sabi, the Constitution requires a law, not an executive order. There is no reason for respondents to deny petitioners of their requested documents pertaining to confidential funds because at present, there is no law that exempts full public disclosure of all government transactions that involve taxpayers' matter. Hence, the general rule of public disclosure must apply. Ang sabi, wala namang batas na nagsasabi na ang confidential funds ay dapat manatiling confidential. Wala namang batas na nagsasabi na ang confidential expenses ay dapat manatiling confidential expenses. Na makalalo na kapag daw yan ay merong public interest, dapat pwedeng kalkalin yan kasi yan doon nakasulat sa ating constitution. So, sino ang petitioners nito? Si Carpio, Richard Gordon, Howard Calleja, JP Calleja, tsaka mga ibang law students at 5 pare. Okay, puntahan natin ngayon yung batas. Mga kotsero, meron po tayong tinatawag na General Appropriations Act. Sa General Appropriations Act, is this a law? Batas po ba ang General Appropriations Act? Batas po siya, mga kotsero. It is a law. Ngayon, nakasulat po dito, General Provisions for Fiscal Year 2022. Ibig sabihin, ito ang mga guidelines tungkol sa tamang paggamit ng budget for Fiscal Year 2022. Okay, puntahan ngayon natin yung confidential funds. Ayan, confidential funds. Ayan, nakasulat naman dito, di ba? Intelligence funds muna tayo, mga kotsero, para malinaw, di ba? Ang sabi, no appropriations authorized in this act as intelligence funds shall be released or disbursed for intelligence activities including amounts sourced for savings unless approved by the President of the Philippines. So, kailangan doon may approval muna ng presidente yan. So, intelligence expenses, etc., etc. Okay, ito na tayo ngayon sa sa huli. Implementation of this section shall be subject to COA, DBM, DILG, GCG, DND, Joint Circular Number 2015-01, dated January 8, 2015, and such other guidelines issued thereon. So, ano pong ibig sabihin? Yung implementasyon ng CIF, Confidential at Intelligence Funds, ay nakasulat ho sa batas. Anong batas? Yung batas po ng ating General Appropriations Act. Taon-taon ho yan. Taon-taon ho yan sinusulat. Etong batas na to. Ngayon, unless baguhin ito for 2024 or 2023 or 2024, ganyan po ang mangyayari. Kasi ito yung batas. Okay. Confidential funds. Ito ngayon yung ini-issue nila.
Confidential funds authorized in this act shall be released or disbursed upon approval of the department secretary concerned. Abot ba sa level ng presidente? Hindi. Department secretary lang. Agencies utilizing confidential funds shall submit to the President of the Philippines in both houses of Congress a quarterly report on the accomplishments in the use of said funds. So may report si Presidente, si Senate President, at si House Speaker tungkol sa confidential funds. Implementation of this section shall be subject to COA, DBM, DILG, GCG, DND. Joint Circular Number 2015-01 dated January 8, 2015 and such other guidelines issued thereon. So anong ibig sabihin mga kotsero? Mukhang sasablay itong petisyon nila Carpio. Bakit? Kasi ang sinasabi ho nila, petition lang naman to pwede naman tong ma-approve o pwedeng i-deny, depende sa interpretasyon ng Supreme Court. Pero tingnan lang kasi natin yung posibilidad na ito'y ma-aprobahan, mukhang mababa. Kasi ang kanilang argumento, there is no law that exempts full public disclosure of all government transactions. Sa Tagalog, wala rang batas na nagsasabi na dapat hindi ipakita sa taong bayan yung gastos ng gobyerno. Wala raw kasing batas noon. Wala raw batas. Anong tawag nyo sa GAA? Hindi ba batas yan? Anong tawag nyo sa GAA? Ano ho yan? Instruction manual? Ano ho tawag nyo sa GAA? Guidelines? General Appropriations Act nga Ano yung nakasulat sa GAA? Ang nakasulat sa GAA, pagdating sa confidential funds, ang implementasyon nito ay nakadepende, nakabase. Saan? Sa COA, DBM, DILG, GCG, DND, Joint Circular. Ito yan, no? COA, DBM, DILG, GCG, DND, Joint Circular number 2015-01, January 8, 2015. So, ibig sabihin, mga kakotsero, nasa batas. Nasa batas yung paggamit netong joint circular nato. Hindi man po ito batas. Itong joint circular na to kasi mga kotsero, isa pang argumento ay hindi daw ito batas. Hindi talaga ito batas. But, ano yung nakasulat sa batas? Kapag ang usapan ay confidential funds, yun ang nakasulat Kapag ang usapan ay confidential funds, ayan Pag ang usapan ay confidential funds, ayan, confidential funds. Ano ang gagamitin na reference for implementation? COA, DBM, DILG, GCG, DND, Joint Circular number 2015-01 dated January 8, 2015. Ito yun. Ngayon, ano nakasulat dito? Nakasulat dito pag mga kotsero ay merong confidentiality doon sa dokumento ng confidential funds. At ang makakakita lamang niyan ay ang Department Secretary, Presidente, House Speaker, at Senate President. Patay. Ang hirap nito. Itong second petition na to. Mapapahiya sila dito ng slight. Pero mga kotsero, syempre hindi nila sasabihin yun. Pero let's see, malay natin, di ba, pumanig sa kanilang Korte Suprema. We don't know. Pero mga kotsero, ito lang kasi. Kanina, may lumabas na balita. Ito. Kanaluchi. Ayan. Ano po itong balita na to? May kumakalat na chismis na niluluto na raw ang impeachment ni BP Sara. Yun ang sabi. Panoorin mo natin to. Kongresista at political party leaders ang posibilidad na mag-impeach. Na pag-uusapan daw ng ilang kongresista at political party leaders ang posibilidad na maghain ng impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Ayon po yan kay ACT Teachers Party List Congresswoman Franz Castro. May break na panagasa ng isang kilalang kaalyado ng pangalawang Pangulo. Nasa frontline balita ngayon, Marian Enriquez.
Agosto ngayong taon nang umugong ang balibalitang sasampahan ng impeachment complaint si Vice President Sara Duterte. At ngayon, muli na naman niyang nabuhay. Sa panayam ng programang Storycon ng One News kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, ibinunyag niyang may mga naririnig siyang nag-uusap sa posibilidad ng impeachment sa pangalawang Pangulo. May mga maritesan, mga chismisan dito. Okay. Chismisan. Merong mag-file ng inaantay na lang yung complaint. Kaninong panig o kaninong grupo yung mga nag-uusap-usap tungkol dito? Yung ilang mga leaders din ng political party. Nang tanungin naman si Castro kung may kinalaman dito ang minorya, ang sagot lang ng kongresista, wala pa sa ngayon as far as Makabayan Black is concerned. Kami naman ay nakikinig-kinig lang. Nag-ugat daw ang ideya ng impeachment kasunod ng issue sa paglipat ng 125 million pesos na pondo mula sa Office of the President papuntang Office of the Vice President noong 2022 para magkaroon ng confidential funds ang OVP. Ang perang yan nagastos sa loob lang ng 11 araw. Nauna nang naghain ng petisyon sa Korte Suprema ang grupo ng mga legal expert para questionin ang legalidad ng ginawang paglilipat ng pondo. Bagamat wala pang formal na impeachment complaint, dumepensa na agad ang kilalang kaalyado ni VP Sara na si Attorney Harry Roque. Naiisip ko lang na basihan yung contingency fund na nanggaling sa Office of the President na ibinigay sa Office of the Vice President. Pero kung yun ang kanilang magiging basihan, di kailangan impeach din nila yung nagbigay, hindi lang yung tumanggap. So, pero alam niyo naman yung mga makaliwang yan, kahit para mapapansin, ay ang tingin ko naman po, walang mangyayari dyan. Nagbabalita mula sa frontline. Ito po yung sinasabi ko, mga kotsero, kasi marami hong nagsasabi dyan na medyo aang-anga pagdating sa sa pagkakaintindi ng ating judicial system. Nagke-claim sila na parang dapat lang daw ma-impeach si VP Sara kasi 11 days lang daw ginamit yung 125 million, etc. etc. Pero alam nyo, mga kotsero, may mga, actually nakakatawa pa nga, mga loyalists daw yung nagsasabi nun. Pero alam nyo kasi, mga kotsero, kung maiisipin nyo siya, yung pera nga ay nanggaling sa Office of the President. So, yung mga loyalist daw, naaanga-anga na nagsasabi, dapat i-impeach si VP Sara dahil dyan sa paggamit ng 125 million confidential funds. Hindi nyo naiintindihan yung sinasabi nyo. Dahil kapag sinabi nyo yan, ibig sabihin, dapat damay dyan si Presidente Bongbong Marcos. Tira nyo, di kasi kayo nag-iisip. Bakit siya madadamay? Kasi sa pera niya galing yan. Sa contingency funds niya yan ng Office of the President. Huwag niyo hong kalimutan na kinumpirma mismo ni E.S. Bersamin na ang pera na ibinigay kay VP Sara ay nanggaling sa Office of the President. Kaya yung may mga loyalista dyan na aanga-anga na ang gusto lang nila magmukhang masama si VP Sara tapos gagamitin yung 125 million confidential funds. Tapos ang gagamitin pang depensa ay yung Araulio versus Aquino na hindi naman naiintindihan kung ano yung laman. Alamin nyo muna kasi kapag isinulong nyo yan, lalo na yung mga loyalista dyan na na hindi naiintindihan, pag isinulong nyo yan, yung narrative nyo na yan, madadamay si President Bongbong Marcos. Nasaan na ngayon ang pagkaloyalista nyo? Wala, diretso sa kubeta. Yeah. Isip-isipin nyo, mga kotsero. So kung may hugong-hugong na ng impeachment sa loob ng House, it means that they're not just targeting VP Sara. Hindi lang si VP Sara ang target dito. Dalawa sila. Ulitin ko. Pag merong kwento-kwento ng impeachment as early as now kay VP Sara, don't make the mistake of believing na si VP Sara lamang ang target nila. Ang target nila, parehong si PBBM at si VP Sara. Kaya yung mga nagsasalita dyan na loyalista daw sila. Tapos dinidiin si VP Sara dyan sa 125 million. Mukhang you're in for a very, very rude awakening kapag na-file yung impeachment na yan. Kasi madadamay dyan si Presidente Bongbong Marcos. So, saan kayo pupulutin pagkatapos niya? But anyway,
I personally believe this is an effort from the Dilawamping CPP na ayun nga, magkaroon ng impeachment. Okay? Not only, hindi lang ho ito kay VP Sara, pero ito rin po ay laban din kay President Bongbong Marcos. At bilang hinalal ng 31 million mahigit, I guess we are all within our rights na dapat ipagtanggol natin yung mga hinalal natin. Kasi unity team nga unity team ang hinalal natin Maski si VP Sara yan ang sinasabi. Maski si Presidente Bongbong Marcos yan ang sinasabi. Sino lang ba ang gustong magwatak-watak sa unity team at saka sino lang ba ang gustong magwatak-watak sa unity team? Di yung kampo ni Martin at kampo ni GMA. Sila lang naman yung nag-aaway But anyway. It's a joke mga Kojero, but you know. Anyway, hanggang dito lang po tayo sa video na ito. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe sa Coach Jared YouTube channel. At huwag niyo rin po kalimutan na i-follow po tayo sa ating Facebook page, and I'll see all of you in our next Coach Jared Live. So bye everyone. See you next time. Bye!